Hello mga kabakyard, sa videong ito nga ay gumawa tayo ng fermented plant juice or yung tinatawag nilang FPJ. Ito nga ang napili ko para sa concoction na ito dahil alam naman natin na ang malunggay ay napakayaman sa mineral at mga bitamina, mapapara sa hayop man yan, tao, halaman. Ang fermented plant juice or FPJ ay ginagamit ko pang mapahusay ang paglaki ng halaman, pataasin ang ani ng pananim at padanahin ang kalusugan ng lupa, habang nagsisilbi rin bilang suplemento para sa mga hayop. At dahil dyan, umpisa na natin ang paggawa. Siyempre, ito ang main ingredients natin, ang malunggay. At dito ay kakailanganin natin ng palanggana. Meron din tayo ditong asukal. At syempre, yung paglalagyan natin na container. At ito naman ay gagamitin natin bilang pampabigat mamaya para manatiling nakasubmerge yung dahon ng malunggay habang nag-deliquify ito. Itong ating net bag ay gagamitin natin para hindi lumutang ang mga dahon. At ito nga, gugupit-gupitin pa natin itong nahimay nating malunggay para madaling pigaan mamaya. Isa nga lang ang malunggay na pwedeng gawin bilang fermented plant juice, pero bukod dito marami pa rin tayong ibang materials na pwedeng gamitin gaya ng dahon ng kakawati, pwede rin yung dahon ng kamote, dahon ng kangkong, saha ng saging, o kahit anong klase ng halaman na mabilis lumago o padamihin. Dahil alam naman natin na ang mga mababerde at madadahon na halaman ay mayaman sa nutrihina na mainam gamitin para sa pagpapayabong ng mga halaman. Subukan na nga itong malunggay bilang isang mabisa na gawin fermented plant juice dahil nung nakaraan gumawa na rin ako nito. So ito yung pangalawang beses na gagawa ko at nung unang gumawa ako ay ginamit ko ito sa mga mustasa kong pananim. At masasabi ko na napaka-effective talaga at napaka-berde ng mga tanim kong mustasa. Sariwang-sariwa talaga siya. At napakabilis lumaki ng mga halaman at gulay. Katitungot nung matapos na ho, igupit-gupit yung mga dahon ng malunggay, pinaghiwalay natin po sa dalawang planggana para hindi tayo mahirapang haluin. At itong asukal ay paghahatiin na lang din natin. Bali pag nilagay mo na nga itong asukal at nilamas-lamas ay unti-unti na itong magtutubig. Wala, kahit na hindi masyadong pinong-pino yung pagkakagupit natin sa malunggay ay okay lang kasi mag-deliquify din naman yan eventually. Noong umpisan ko nga mag-garden nitong October ay napagpasyahan ko na hindi gagamit ng mga fertilizer o yung kinatawag nilang synthetic dahil ito nga ay nagtataglay ng chemical na maaaring makasama sa kalikasan at sa kalusugan natin. At ito nga't inumpisa na natin na mas lamasin ang asukal at saka malunggay para mapalabas natin yung katas. Dito nga sa paggawa ng fermented plant juice or PJ, kailangan natin ng pasensya at pagtatyaga. Ika'y patuloy lamang nga maglamas-lamas at pasasan pagkalabas din ng katas. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay nag-liquefy na rin itong hinalo nating asukal at tumabas na rin yung katas nitong malunggay. At ito nga yung gusto natin matchip dito, yung lumabas yung katas ng malunggay at mag-liquefy na tuluyan yung asukal. Tapang pinipigda ko nga ito ay nag-i-enjoy ako sa amoy ng malunggay at yung matamis na amoy ng asukal. At sa puntong ito, pagkatapos natin imekos-mekos yung malunggay at yung asukal ay ilalagay naman natin dito sa napili natin lagayan. Mas prepared ko nga dito sa bubog dahil mas maganda itong paggawa ng buro kaysa sa mga plastic containers. Bukod pa doon, hindi mo na kailangan buksan dahil transparent na ito para silipin lang kung ano yung kalagayan na ng imbit ng buro. At ito na nga't mainat na natin sinasalin sa lagayan. Kung mapapansin nyo, puro watermarks na itong aquarium na to kasi matagal po na itong ginagamit. At matagal na rin yan naka-stock. Kaya ito, kesa naman naka-stock, kinabangan na natin. Katapos natin isalin lahat yung malunggay, ay lalagyan na natin ito ng takip. Ito nga yung net bag. At yung sinabi ko kanina, yung bubo, ilalagay natin din sa ibabaw para maging pabigat. Para hindi lumutang yung mga dahon ng malunggay. At may pagtatakip nga dito ay yung fruit bag, yung ginagamit ko sa mga buko ng talong. Para maglabas-pasok pa rin yung hangin, mapabilis yung proseso ng fermentation natin. At ito na yung ginawa natin. Sa ngayon, ilalagay muna natin ito sa madilim na lugar at katap-tapan ng temperatura.
Bali maghihintay tayo dyan ng isa hanggang 2 linggo para ma-harvest natin yung ating FPJ. At ito nilagyan natin to ng date. Ginawa ko ito yung March 11. So pwede na natin yung harvestin ng March 18. That's all for now. Thank you for watching mga kabakyard.